Kaya ako yan. Update na, in-update ko lang kayo at least at sa mga nag-alala kay Dave, ako si Dave, okay si Dave pero hindi rin maalis yung kanyang depression. Ayan. Sabihin sa inyo guys, Dave po ay may depression at siya po ay na-epekto sa nangyayari. Kukunin mo talaga. Kukunin mo. Nag-luma ng sister. Sige! 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 Ito na ulo lang tayo ini. Araw. Dumami na kayo. Tawag mo yun. Kailangan pa rin daw yung bagay. Tapos ano? Kailangan yung bagay. Tapos walang review. Martin, baka tayo ulo dyan. Sana po yung mga nagbabasa sa kanya, ayan, yun ang nangyayari na po yung sinasabi natin, yung depression and mental health na nangyayari kay Dave ngayon. No? Kaya ang sabi ko sa inyo, ako mismo ang nakakita nun at nakaramdam ngayon nun kung ano ngayon nung kalagayan ng bata. No? Kaya sabi ko sa kanya, anak, sabi ko sa paano ka, tutukan kita ngayon, sabi ko, makinig ka sa akin, sabi ko, lahat ng bawal mong kakainin, tapos ingatan ng balat, sabi ko, paano paano kita kukunin ng endorphin niyan kung ganyan, walang kukuha sa atin, sabi ko sa kanya. Kasi unang-una may pangalan ka, kahit nasira ka for social media, sabi ko, maraming tao pa rin na nandyan para sa'yo. Kaya, hinay-hinay po sa mga basher, no? Tigilan niyo po ang pagbabas kay Lord Biel dahil una-una, yung batang si Lord Biel ay kasalukuyan po nakakaranas po ng kanyang mental health and depression. Okay? So, ngayon po, kailangan tutukan ni Dave, no? At unang-una, yan, napapabayaan ng sarili niya. Ano? At isa yun sa simula ng ang depression, no? Kasi pag depression ng tao, unti-unti niya pinapabayaan sa sarili niya. Hindi na siya focus sa sarili niya. Yung ibig kong sabihin. Kaya sabi ko ngayon, so nakita ko sa kanina, eto na, umaatake ng depression kay Dave. No? Nakausap namin, maganda kay Dave, kay Lord Biel, maganda dapat kinakausap palagi. So dapat na yun, kausapin na lang palagi para at least ay kasi hindi Dave malibang, totoo, hindi niya malibang. Ito rin nga, kasi yung mga gumagawa ng mga maling issue, no, regarding dun sa pagpunta doon na wala namang katotohanan, kasi nga, binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Kaya sabi ko, wag magsasalita sa live nang wala kang ebidensya, ano? Kasi una-una napapahamak doon yung bata, ano? Siya yung nadidiin dun sa issue, dun sa maling delivery ninyo sa pagla-live nyo, no, kung pumunta, may kasamang ganito, may blah 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 na gano'n, hindi dumating. Tapos, i-verify sa amin, kahit sinino, binerify nila, kahit sinino, sinabihan nila na 100% pumunta. So, isa sininong na napaniwala, sinong Stephen, ako, at yung iba pa. Ano? Kaya sabi ko kanina, sinausap ko, sabi ko, ano ba ang totoo? Kasi unang-una, bakit ganyan? Unang-una yung issue na yon ay si Dave na iipit yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi yun, cyber libel yun. Sabi ko gano'n. Tapos umamin sila. Sabi nila, hindi po ganyan, hindi po totoo. Kaya sabi ko, patay. Bakit kayo nagsalita ng ganyan? O although may nagsabi doon para i-broadcast, bakit naniwala? Ano kaya sabi ko, lahat ng sinasabi nyo, kayo ang magpahamak. At unang-una, ang si Lord Biel ang maiipit yan. Kaya sabi ko, nakikius, kaya nga nandito tayo nag-live, no, bago tayo mag-update ng birthday, isayin din natin yan kasi yun yung hindi ko nagustuhan kanina. Yung nagsasalita na mga supporter ni Dave nang walang katotohanan. Kasi yung pagsasalita niyo walang katotohanan, ay yung bata po ang naiipit. Ano, doon po tayo lumagay sa tama, okay? Kung meron na kayo nasagap, dapat 100% po kayo na totoo yung nasagap yung balita. Para at least, di ba, may hawak na ebidensya. Hindi yung magle-live kayo, tapos ang viewers mo nasa 1,000 to 200, tapos napaniwala mo yung mga supporter ng Batang Kargador. Di ba? E di ngayon, yung paniniwala nila na ngayon, sinabi kay ganito, sinabi sa ganito, hindi lumawak. O di ba? So ngayon nakikipaglaban sila sa comment. Tapos sino sinungaling lalabas yun? Eh si Lord Biel. Ang lalabas sa sinungaling, di ba? Kaya nga sabi ko guys, nakikigusto ko sa inyo, huwag kayong magsasabi sa mga live nyo o sa mga post nyo na ganito, ganyan, ganito. Kasi hindi nyo po nalalaman, hindi nyo alam yung nangyayari. So i-verify muna, no? Pwedeng mag-broadcast, dapat totoo lang. Okay? So ayun, kaya sabi ko nga sa inyo guys, ayan, ako na po yung nagsasabi sa inyo na kami na po bahala.
Okay, dahil yan po ay nasa guni na po yan, kaya nga sabi namin bahala na po ang dapat mag-ayos yan. Okay, ang mahalaga niyan kasi ay magkaroon po ng magandang usapan para ma-settle kung ano may problema, both side. Ano, kasi mahirap yung nagparinig yung kabila, nagparinig po yung kabila, parinigan, tapos nag-aaway yung mga supporter. Galit yung supporter ng kabila, galit yung supporter ni Lord Miguel. So, pinalalaan yung issue.